Hey guys! Maganda rin gabi. Welcome back po sa akin channel. Andito na naman ang nag-iisang nagmamaganda ninyong Collegiate The Recads para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit The Recads. So for tonight's video, pag-usapan natin ang patungkol dito sa kiniklaim. Pahiya na naman po ang panatiko ng Tape Inc. sa kanila pong mga claim. Collegiate The Recads, grabe nga naman. Grabe nga po ang natirang advertisers ng kalaban. Grabe, 10 na lang, naghihingalo na, dinaig pa po sila ng maliliit, take note, maliliit lamang po na reach ng TV network. Samantala, bukod dyan natin din pag-uusapan ng patungkol dito sa pang-ookray, tawag dito pangbabara ng ilang bashers sa mga TVJ fans, TVJ supporters, mga defenders, ka-OG na kung saan, bakit daw laging isinasangkalang ng mga defenders ang opinion nito si Attorney Bueno. Kasi 'di ba, like Models of Manila, lagi po nilang lagi pong binabalita yan ni Models of Manila ni Kuya Mark Collegiate Recads ang tungkol sa opinion ni Attorney Bueno. Kasi nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan tungkol po sa issue because of Attorney Bueno. At least ito po ay attorney na mayroon pong alam sa batas. So, nagkakaroon po tayo ng linaw hinggil sa maaari pong takbo ng kaso ng tape and ng TVJ. Pero sabi nila, bakit daw lagi sinasangkalang yung opinion ni Atty. Bueno? Yan lang naman po ay nagbibigay lamang ng kanilang legal opinion pero they were not party to the case. So, parang ang punto nila is that, ano naman ngayon, kung yan ang opinion ni Atty. Bueno, hindi naman siya kasama doon sa labanan, sa kaso. So, parang baliwala lamang din. Hindi rin yon ang mangyayari dahil hindi naman siya yung attorney ng tape and ng TVJ. Anyway, pasensya po pala sa boses ko, Collegiate Recads. Hindi pa rin po kasi tayo magaling. So, actually, sumisigaw na ako nito pero ang hina pa rin ng dating. Maybe dahil siguro sa sipon ko, barado yung ilong ko, kaya ganito yung voice natin. Pero syempre, para makapaghatid po tayo ng update sa inyo, for the go pa din ang inyong gandara. Siyempre, malay nyo naman kahit pa paano, meron akong 10 pirasong fans na nag-iintay ng ating update, diba? Anyway, sabi nga dito, lawyers, vlogger were not party to the case. They just giving their legal opinions. Take note meron po yung tandang panamdam, Collegiate Recads 2. So, mukhang gigil si ate. Ate po ba, kuya? They just giving their legal opinions. Sabi naman dito, ni Paul, Hoy, Nes Tolonges. Kahit pa legal opinion yung kay Atty. Bueno, nasa batas yun. At yon ang hindi sinunod ng tape. Yan, meron ding tandang panamdam. Kahit sinong abogado tanungin mo, talagang may mali sa proseso ng tape. Ayan, meron ding panamdam talaga. Pinagdidiinan din na ito nga po ay nasa batas yung mga opinion ni Atty. Bueno. And yun yung bagay na hindi po sinusunod ng Tape Inc. Sabi pa dito, and take note, wala akong ma-research or ma-search sa ibang abogado na nagsasabi na may laban ng tape. Medyo magdududa ako kung may isa man lang pwera sa abogado nila ang magpakita ng opinyon sa nasasang-ayon sa tape. Yes guys, halos lahat po ng abogado panig sa TVJ mula noon hanggang ngayon. Mula noon na kasagsagan na parang malakas daw ang laban ng tape dahil sa kanilang mga witnesses, Malucho Wafagar, Vicente Buncho,
Mula noon, hindi pa po nakakalipat ang TVJ, to be honest, sa TV5. Lahat ng abogado nasa panig po ng TVJ, and hindi po yung nagbago until now dahil nakikita po nilang lahat na ang TVJ ang may laban po dito. Sabi nga po noon ay po pwedeng dalhin at walang sino man ang maaring pumigil sa TVJ na gamitin ang titulo at ng kanta. Pero na-surprise tayo na hindi po ginamit ng TVJ, no? Na siya palang diskarte ng TVJ para sila po ang makapagsampa ng kaso sa tape. O, di ba? TVJ po ay nagsasampa ng kaso sa kanila. Ang tape puro apela lang at ang tape ay puro tugon lang sa mga isinasampang kaso ng TVJ sa kanila. Ano nga sabi nila? Sino man ang gagamit ng titulong Itbulaga, kakasuhan nila? So, ngayon, gamitan nila ang titulong Itbulaga. Ngayon, pinapakansilan nila yan. Kesyo, hindi pa naman daw po final ang decision ng ng IPO, and hindi pa rin naman daw po final na kay Joey De Leon na ang trademark sapagkat still pending pa din daw po ito. Yan po ang nakasulat sa kanilang apela. So, yun nga po ang masasabi ko dito. Lahat ng abogado ang sinasabi, TVJ po ang may karapatan. TVJ po ang magiging panalo sa laban ito. Nakikita-kita na po nila yan. And wala po ako napapanood din, maski ako, na isang abogado man lang, pwera kay Attorney Maggie ang pumapabor sa laban ng tape. Samantala, narito naman Collegiate Tarvicans ang tungkol sa TV ads ng Love Day Repeat ng GMA Network na pumalo lamang po ng 10 Collegiate Tarvicans. Grabe nga naman yung 10. Ano nga pong sabi ni Procnoy? Ang sabi po niya dito, dahil sa lawak ng sakop at naaabot ng GMA Network, 73 million and 94% net reach ang advertisers mas pinipili dito maglagay ng ads. Mas pinipili ng advertisers ang mga palabas ng GMA Network at damay ang tahanang pinakamasaya dahil malawak nga daw po ang reach. Kaya pala 10 lang ang total ads po ng kalaban natin na network. Samantalang ito pong mahihinang reach kuno kasi pinagbabalaki nila sila ang widest reach na hindi na po natin yan ookrayin, hindi po natin pasisinungalingan. Sila ang widest reach pero tinalo po ng mga mahihina at liliit lang po na reach katulad po ng A to Z. Grabe nga naman po yon. In just second day, pak na pak, 52 TV ads laban sa 10 ng GMA Network. Sila daw ang nasa widest reach, 73 million and 84% net reach Collegiate Tarvicans. Kaya pinipili sila ng advertisers. So, ayan ang patunay na hindi porket 73 million ang reach ninyo, ang 94% ang net reach ninyo, ay kayo na ang pinipili ng advertisers. Wala po yan sa reach, nasa engagement yan, nasa viewers po yan bilang ng mga manonood. Ito po ang patunay na hindi porke nasa widest reach channel ka, ay ikaw na ang pipilahan ng mga advertisers. Take note, aanhin mo ang reach ninyo kung wala pa rin pong may pakialam sa inyo, kung dinadaanan lang kayo. Pati nga po sa Facebook dinadaan-daanan lang kayo sa feed at wala pong may pakialam. Sa social media, mas may control ang mga tao, pero hindi pa rin kayo pinipili na panoorin. Kaya huwag niyo pong ipagmalaki yung reach ninyo na 73 million o kahit umabot pa yan ng 100 million, ng 100% ng inyong net reach. Kung wala pong may gustong manood sa inyo, ngangabels pa rin po kayo. So, ayan Procnoy, sana maging malinaw sa inyo na baliwala yung reach ninyo. Kung ayaw ng taong bayan sa inyo, walang magagawa ang reach ninyo. Dahil taong bayan mismo ang umiiwas at ayaw panoorin
kayo. Grabe nga naman po sa claim, napakataas ka-legit Darvicans. Pagdating naman sa input, nga bells. So, paano hindi po sila mau-okray niyan kung masyado po silang mayabang at mapagmataas? Tapos, ang ending, hindi naman pala kayang panindigan ang kanilang mga claim. But we're hoping na sana maging okay at maging happy na po sila sa kanilang tahanang pinakamasaya. At least sarili naman na po nila yan at lubayan na ang TVJ at Itbulaga. Baka sakali po na makamove on ang mga tao at wala na pong war. Kasi kung tutuusin guys na minsan nakakasawa na rin, di ba? Na lagi na lamang po bangayan ng bangayan. Di ba sabi naman, umaapaw naman ang kanilang mga commercial loads. So, be happy na lamang kung ano po ang meron sila. At ipaubaya ng Itbulaga sa tunay nitong may-ari. Dahil nakailang subok naman na po sila ng laban At parati lang pong napapatunayan ng TVJ na sila ang tunay na may-ari nito. Sinubukan na po nilang ipaglaban ng ilang beses pero makailang ulit lang po silang natatalo. Sinubukan rin po nila na maging Itbulaga pero hindi pa rin po nila makuha ang puso ng mga tao. Isa lamang po ang ibig sabihin yan. Talagang walang space sa taong bayan ang Tape Inc. Lalo na kung ipagpipilitan nila na sila ang tunay na Itbulaga. So yun lang muna guys ang aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.